nga po pala si Jeneline Lumamba. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa Region 9. So, ang Region 9 ay, ang bahagi nito ay ang Zamboanga Peninsula. Ang tangway ng Zamboanga ay isang administratibong rehiyon sa Pilipinas na itinalaga bilang Region 9. At meron tatlong rehiyon ang bumubuo sa Zamboanga Peninsula. Ito ang mga rehiyong ito ay ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. At ang Zamboanga del Norte ay may pinakamataas na bundok. At ang bundok na ito ay tinatawag nila na Bundok Tabian. At ang mga pangkabuhayan ng mga taga Zamboanga del Norte ay ang pagsasaka, paghahayupan, pangingisda, panghuhuli ng pawikan, at pangungulikta ng itlog ng pawikan. At ang lungsod naman ng Zamboanga, ito ang sentro ng kalakalan ng rehiyon na kilala ang Region 9 bilang angkatan ng mga kahoy. At meron ding mga natatanging sayaw ang mga taga-Region 9. Ito ay ang tinatawag nilang Suwa-Suwa Dance at ang Kuprang Kamanis Dance. Ang Zamboanga, ito ang kanilang tinaguriang Zambagan na lalong kilala sa tawag na lupain ng mga bulaklak na ating matatagpuan sa katimugang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Noong Hulyo 6, 1952, ang lupain ng bulaklak ay nahati sa dalawang probinsya. At ang probinsyang ito ay ang Zamboanga del Norte at ang Zamboanga del Sur. So, ang Zamboanga del Norte ay ito ang isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula na sumasakop sa kanlurang bahagi ng Mindanao. At ang Zamboanga del Norte ay may sukat na lupain na 7,300.11 kilometro kwadrado o 2,818.59 milya kwadrado at ang populasyon ay umabot ng 1,047,455. At ang kabisera naman ng Zamboanga del Norte, ito ay ang lungsod ng Dipolog. At ang lalawigan na ito ay may 25 na munisipalidad at dalawang lungsod na may 691 ka barangay. At ito ang mga munisipalidad ng Zamboanga. Una ay ang Balingguay, pangalawa, Gudud, Gutalak, Jose Dalman Kalawit, Katipunan, Sibuko, Sibutad, Siraway, La Libertad, Labason, Leon B. Postigo, Liboy, Manukan, Mutya, Silayan, Sindangan, at ang panghuli ay ang Tapisalan. Ang Zamboanga del Norte ay may 40% pasyalan, 38% naman sa taniman at 5% pinagtaniman ng iba't ibang pananim at ginagamit sa pastulan. Matatagpuan din dito ang Sinipang Bay, Aplaya, o tabing dagat na magandang tanawin ng Zamboanga del Norte. Matatagpuan din dito ang Dapitan Shrine, kung saan makasaysayang lugar sa probensya ng Zamboanga del Norte. Dito naman tayo sa Zamboanga del Sur. Galing sa salitang Malay, ibig sabihin ay paso o lalagyan ng bulaklak, na itatag ito noong Bayas ng Republic Act noong September 17, 1952. At dito naman tayo sa mga munisipalidad ng Zamboanga del Sur. Kabilang na dito ang Aurora, Bayog, Dimataling, Dinas, Dumdinao, Huepos, Josinya, Kumalarang, Labangan, Lakewood, Lapinyan, Mahayag, Margo sa Tubig, Midsalip, Mulabi, Pitugo o Ramon Magsaysay Liargo, San Miguel, San Pablo, Suminot, Don Mariano Marcos, Tabina, Tambulig, Tigbao, Tukuran at saka Vicenzo A. Sagon. Hunyo hanggang Nobyembre. Dito
Ito ang panahon ng tag-ulan sa Zamboanga del Sur. Disyembre hanggang Mayo, kunting pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Zamboanga del Sur ay may 35% kagubatan na pinagkukunan ng mga troso at meron din itong 32% palaisdaan at 33% naman sa pinagtatanim at iba't ibang pananim. Ang Zamboanga del Sur ay may produksyon ng mineral kung saan dito ay may metallic at non-metallic. Dito naman tayo sa metallic. Ang metallic ay naglalaman ng aluminum, ginto, tanso, nickel, chromite at hematite at zinc. At dito naman tayo sa non-metallic. Kasama na dito ang uling, asin, lupa, buhanging grabas, asbestos, marmol at silika at iba pa. At ang Zamboanga del Sur ay may mga magagandang tanawin gaya ng Pasunanca Park, tatlong daang Fort Pilar, Santa Cruz at Barter Trade Market. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Jessa Lawas, ang tagapag-ulat ng Zamboanga Sibugay. Ang Zamboanga Sibugay ay isang lalawigan matatagpuan sa Zamboanga Peninsula na may kabisarang ipil na naitatag noong 2001. Ang napagkakakitaan ng mga tao rito ay ang mga bakery, rice and corn milling, food processing, rattan and wood furniture production. At ngayon, dadako tayo sa rehiyon at ito ay ang mga taga-Caraga. Ang Caraga ay may kabuuang sukat na humigit kumulang sa 18,847 kilometrong parisukat at may populasyong humigit kumulang sa 1,940,687. Ang mga pangunahing produkto ng taga-Caraga ay ang pagmimina, pagtutroso, aquaculture. At ang mga pangunahing ani naman dito ay yung mga mais, niyog, halamang ugat, saging at palay. Ang Caraga ay binubuo ito ng 4 na lalawigan. Ito ay ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at ang Agusan del Sur. Una ay ang Surigao del Norte. Ang Surigao del Norte, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito ay ang pangingisda at pagtatanim. Ang mga uri ng tamang mineral dito ay ang ginto, pilak, cobalt, chromite, semento, silika, buhangin, myling, hummerstone at graba. At ang mga magagandang lugar naman sa Surigao del Norte ay ang Bunok-Bunok Festival at ang City Park. Ang Bunok-Bunok Festival ay ang kilala na ipinagdiriwang ng mga taga Surigao del Norte. At ang City Park, ito ay isang pook na may pagmamalaki ng mga taga Surigao del Norte. At ngayon, dadako tayo sa Surigao del Sur. Ang Surigao del Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Ang kabiserang ito ay may Tandag City. Kilala ang Surigao del Sur sa pagiging isa sa mga supplier ng mga bigas, saging at iba pang tropical na prutas. Ang lungsod ng Surigao del Sur ay ang Bislig at ang Tandag. At ang mga bayan naman dito ay ang Barubo, Bayabas, Cagwait, Cantilan, Carmen, Carrascal, Cortez, Hinatuan, Lanuza, Lianga, Lignig, Madrid, San Agustin, San Miguel, Tagbina at Tago. At ang magagandang lugar at attraction sa Surigao del Sur ay ang Tinunay Falls, White Beach,
Hinatuan River, Britannia Island at San Agustin. Sunod naman ay ang Agusan del Norte. Ang Agusan del Norte ay matatagpuan sa rehiyon ng Caraga ng Mindanao. Ito ay napapaligiran ng Surigao del Norte sa Hilaga, Surigao del Sur sa Silangan, Agusan del Sur sa Timog, at Misamis Oriental naman sa Kanluran. Narito ang mga sumusunod na lugar o tanawin sa Agusan del Norte. Una ay ang Mount Milong-Milong. Ito ay may taas na 2,012 meters. Sunod ay ang Butuan City. Ang Butuan City ay isang urbanisadong lungsod sa rehiyon ng Caraga sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lambak ng Agusan na nagpatimbuwang sa ibayo ng Ilog Agusan. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 372,910 sa may 89,408 na kabahayan. Narito ang magandang tanawin na makikita natin sa Agusan del Sur. Una ay ang Lake Mainit Shoreline Area. Ito ay matatagpuan sa Habonga na may 63 kilometers ang layo sa syudad. Ang lugar na ito ay maganda sa bating, pamamangka at pangingista. Sapagkat ang lugar na ito ay maganda at sariwa ang hangin at maraming isda na makikita. Sunod naman ay ang Mount Hilay-Hilay. Ang Mount Hilay-Hilay ang bundok na matatagpuan sa Remedios de Romualdez na may taas na 2,012 meters at kilala ito sa pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Agusan del Sur. Sunod naman ay ang Mapaso Hot Spring. Ang Mapaso Hot Spring ay matatagpuan sa Mapaso, Santiago na may 40 kilometers ang layo sa syudad. Kasali din sa magandang tanawin sa Butuan City ay ang Aiga River, century-old Bitang Tree, Mount Mayapay, at ang panghuli ay ang Agusan River. Dadako naman tayo sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na walang baybayin. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. At ang kabisera nito ay tinatawag na Prosperidad. Ito ay may lawak na 9,989.52 kilometrong parisukat at may 700,653 katao ang naninirahan dito. Ito ay nakabatay sa census noong 2015. River towns. Ito ay tawag sa bayang nasa tabi ng Agusan River na kung saan ay pinapasyalan ito ng maraming tao. Sunod naman ay ang highway towns. Ang highway towns naman ang tawag sa bayan na naaangkop sa lalawigan ng Agusan del Sur. Sunod ay ang Prosperidad. Sa aking nabanggit kanina, ang Prosperidad ay ang kabisera ng Agusan del Sur. Ang pangunahing produkto sa Agusan del Sur ay ang palay at ang mais na kung saan ay napaka-importante sa mga tao. Dahil kapag wala ang mga ito, ay tiyak magugutom ang lahat. Ang wika na ginagamit naman ng taga-Agusan del Sur ay ang Bicolano, Cebuano, Kuguku, Ilocano, Maranao, Tagalog, Subanon, Hiligaynon, Manobo, Linete o Samaranon, Panganes, Bicolano, Dabawenyo, Labanag, at ang huli ay ang Masbate. Yun ang nabanggit ay ang wika na ginagamit ng mga tao na nakatira doon. Yun lamang po.